Ang birtud ng isdang pagi. Ang istorya na ito ay nagmumula sa kwento at tunay na karanasan ng isang sikat na sabongero mula sa bansa ng Pilipinas. Sa isang liblib na bayan sa Cebu, may isang tanyag na sabongero na itatago natin sa pangalan na Tatch. Kahit may mga pagkakataon na siya ay nalalasing sa inuman pero hindi niya pinabayaan ang mahusay na pag-alaga ng kanyang mga manok, panabong at dahil dito ay hindi siya natatalo sa sabungan. Ang kanyang mga manok ay laging panalo at walang makapigil sa kanyang kasikatan bilang pinakamagaling na mag-alaga ng manok panlaban sa kanilang bayan. Ang sikreto ni Tasyo ay isang misteryosong birtud ng balat ng isdang pagi, isang agimat na itinuring niyang sagrado. Ang birtud na ito ay isang lihim na kaalaman sa pagpapalakas ng manok gamit ang balat ng isang dambuhalang isdang pagi na sinasabing may pambihirang kapangyarihan. Isang araw si Tacho habang papunta sa dagat, nakasalubong niya si Joel galing sa pangunguha ng mga lamang dagat. Si Joel ay may dalang isang isdang pagi at sinabi, ang balat ng isdang pagi na ito na may 100 taon na, dala nito ang tapang ng dagat at ang lihim ng kalikasan. Kung gagamitin mo ito ng may dalisay na puso, ang iyong manok ay hindi matatalo. Ngunit tandaan mo, huwag mo itong gamitin para sa kasakiman, kundi para sa karangalan at katarungan. Tinanggap ni Tacho ang isdang pagi at mula sa balat, gumawa siya nito ng isang munting singsing na isinusuot niya tuwing may laban ang kanyang manok. Sinusubuan din niya ang kanyang alaga ng pulbos mula sa natuyong balat ng isdang pagi upang maging mas matibay at matatag sa sabungan. Sa loob ng maraming taon, nanatiling walang talo si Tasyo. Ngunit dumating ang isang araw na may isang binatang sabungero na nagngangalang Tiburcio na naghahamon sa kanya. Si Tiburcio ay mayaman at tuso. Nagdala siya ng isang napakamahal na manok na nagkakahalaga ng 100,000 mula sa isang sikat na farm sa Cebu. Sinanay sa pinakamahuhusay na paraan at may kakaibang liksi at lakas. Sa araw ng laban, maraming pabor kay Tiburcio. Iniisip na panahon na para matalo si Tasyo. Ngunit sa unang laban pa, lang natulala ang mga tao, hindi makapaniwala sa nasaksihang laban, agad na tinamaan at tumilapon pa ang ulo sa manok ni Tiburcio. Nanalo muli si Tasyo. Sa galit lihim na sinundan ni Tiburcio si Tasyo pauwi. Nakita niyang hinimas at hinalikan ni Tasyo ang kanyang singsing na gawa sa balat ng isdang pagi. Naunawaan ni Tiburcio na ito ang sikreto ni Tasyo. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tasyo, palihim na pumasok sa kanyang bahay si Tiburcio at ninakaw ang kanyang singsing. Labis ang lungkot ni Tasyo. Nang magising siya at matuklasang wala na ang kanyang birtud. Dinala ni Tiburcio ang singsing at ginamit ito sa kanyang sariling mga laban. Naging sunod-sunod ang kanyang panalo at unti-unting nalimutan ng bayan si Tasyo. Ngunit sa kanyang ginawang pagnakaw sa birtud, wala siyang alam kung ano ang mga babala ni Joel sa mga tamang paggamit ng birtud. Ginamit niya ang kapangyarihan ng birtud upang mandaya at gumamit ng maruruming paraan upang kumita ng salapi. Isang araw, habang nasa isang malaking derby, biglang nanghina ang kanyang manok at bumagsak nang hindi pa man nagsisimula ang laban. Nakita ng lahat ang kanyang pagkatalo at mula noon, bumagsak ang kanyang pangalan. Hindi na muling nanalo si Tiburcio at isang araw, natagpuan siyang walang malay sa gilid ng sabungan, hawak ang singsing na unti-unting natunaw at naging buhangin. Samantala si Tasyo ay tahimik na namuhay sa kanyang tahanan. Isang araw, bumisita sa kanyang bahay ang kanyang kaibigan na sabungero na itago natin sa pangalan na Doc Ronnie. Si Doc Ronnie ay masiglang lumapit kay Tasyo sabay sabi na, Pogi, magtulungan tayo sa tamang paraan ng pag-aalaga ng manok panabong. Maganda ang panalo kung magtulungan tayo sa sipag, tiyaga at tamang pangangalaga. Napangiti si Tasyo. Alam niyang may pag-asa pang mabuhay, ang tunay na espiritu ng birtud ng balat, ng isdang pagi, hindi sa pamamagitan ng agimat, kundi sa tamang pag-uugali at wagas na pagsasanay. Mula noon, nagtulungan si Tasyo at Doc Ronnie sa pag-aalaga ng mga manok panabong gamit ang lahat ng kanilang kaalaman. Hindi nagtagal, sila ay naging pinakamahusay na sabungero. Hindi dahil sa birtud kundi dahil sa sipag, respeto at pagmamahal sa kanilang ginagawa. At sa huli natutunan ng bayan na ang tunay na birtud ng balat ng isdang pagi ay hindi isang mahiwagang agimat, kundi ang tapang, tiyaga at tapat na puso ng isang tunay na sabungero.